bago tayo mag-start ng vlog, shout out Keith Suerte Felipe, happy birthday, happy 6th birthday. So, start na tayo. Hello, magandang umaga sa inyong lahat, mga kababayan ko. 'Di ba? Kagabi pala may error ako. Sabi ko sinasalakay ako ng mga anti-Norman. Hindi, pro-Norman Mangusin pala yung mga sumasalakay sa akin. Mga supporter ni Idol, 'di ba? Hello, welcome po. Kahit na galit kayo sa akin, manood lang po kayo, 'di ba? So, mga updates kay Sir Norm, miss na natin ano. Totoo yung sinabi nung isa, pag hindi si Sir Norman Mangusin ang topic, matumal. Totoo naman 'yun, 'di ba? Ganun talaga kasi nag-gain ko yung mga bagong subscribers ngayon sa topic ni Sir Norman Mangusin. Kaya pag nag-iba tuloy ako ng content, expected na hindi na manonood sa akin 'yun. Diba? Ganyan din sa ano eh. Ganyan din dati noon, ang mga subscribers ko noon galing sa mundo ng FLM community. Then nag-paranormal ako, 'di ba? Nag-ghost hunting ako. Nung nag-ghost hunting ako, walang nanood sa akin kasi walang interest yung pinanggalingan kong community. Then bumalik uli ako sa kay FLM na topic. Yung mga nasa ghost hunting community naman, may mga hindi naman interesado kay FLM. Diba? Ganun talaga. Pag nag-shift ng content, no? Wala, na-miss natin yung idol natin, ano? So ito yung mga update ni Sir Food Genius. So una ito, no? Pumunta pala siya sa Quezon City Regional Trial Court. Ayan, no? Ay, makaka-copyright tayo. So, nung una, para saan ba to? Obviously, hindi siya yung magfa-file ng kaso. Mag-isa lang siya nandun eh. Paano kaya mag-isa siyang nandun? Tapos nalaman ko sa post ni Sir MG dito sa Mark Jason Warnacolahewa na account. Sinabi niya Philippine Loop RTC Edition. Marami yan, Norman, abangan mo yan. Umuulan na. So itong inaasikaso niya dito sa Quezon City RTC ba? Oo. Kinaso sa kanya kay Sir Norman Mangusin. Baka magfa-file lang siya ng affidavit or ano, 'di ba? Parang namang parang nakakaawa nga lang, no. 'Di ba? Nakakaramdam din naman ako ng awa. Well, di natin alam kung yan ay part ng plan niya na i-underestimate siya ng tao. Pero, nakakaawa. Nakakaawa, ano. Tingnan natin ang diskarte ni Sir Norman Mangusin. The next, ayan. Nasa Pasay daw nung umaga. Tapos, ito yung sabi ni Sir Food Genius, ayon kay Mitch Garcia, Micaela Mitch, ito ang ebidensya pinasa ni Norman Mangusin sa ombudsman. Daw, anong ebidensya? Paano naging ebidensya to? Puro post ni Food Genius to eh. Yan oh, puro Food Genius to eh. Paano magiging ebidensya ito kay Kalinisan? Kay Sir Kalinisan, kay Commissioner? Anong kinalaman ni Commissioner Kalinisan? Yung sa pag-picture na yan. Yan ba yun? Yan ba? Next update, no? Dito, palalim ng palalim. Nakapasok din si Sir Food Genius do sa mismong GC ngayon ni Sir Norman Mangusin. Yan na, sinasabi na na
Si Yusek Aboy Paraiso, kasama po yan sa UTW before, kaibigan ni na Yulen at Mike Cervera. Nagla-live pa dati yan, basher ni Sir FLM noon pa. Oo, basher yan. Baka siguro Aboy to. Yung Aboy na yan, bayaran daw yan. Sino nagsabing bayaran? Lahat na lang itong mga tono. Lahat na pag may bayaran. I mean, wait lang ha. Tatanungin ko, since may mga nanonood sa aking pro Norman Mangusin, tatanungin ko, bakit kailangan bayaran ang kung sino para lang sirain yung idol nyo? Bakit kailangan may bayaran? I-play mo lang naman yung mga lumang videos niyan, ibangga mo doon sa bagong video, sira na yan eh. Hindi ko na gigets na kailangan may bayaran pa. Siya naman na naglulubog sa sarili niya eh. 'Di ba? Kung may babayaran man, meron niyang binayaran yung abogado siguro ng nagkaso kay FLM. 'Yon. Talaga namang binabayaran 'yun eh. Kasi trabaho ng abogado kasi 'yun, 'di ba? May bayad 'yun. Pero yung babayaran para come on, 'di ba? Hindi ko nakukuha. Ano ba yan? Ano bang tingin nyo sa pamahalaan natin? For sale? Pero sometimes, no, totoo. Pero hindi ko nakikita dito sa kaso na to eh. Totoo naman, may nababayaran naman talaga. Totoo naman. Pero dito sa hindi ko di ba sana kung ganito, no, kung ang settings si Sir Norman Mangusin ay threat sa isang politiko, di ba? Maliban na lang kung yun ang iniisip nyo talaga. Na kailangan siraan to kasi nasi-threaten yung position ko, mukhang siya yung kakalaban sa akin. Pero hindi ko nakikita eh. 'Di ba? Imahinasyon nyo lang 'yan. 'Di ba? Come on. Sabi dito, si Sir Alex po, isa rin to, baka may bayad. So connect the dot na lang po. Kasama din nila yung Eric Taba. Sino yung Eric Taba? At now si MG. Kaya nagawa nilang lahat yon kay Sir FLM kasi malakas yung puwersa nila. Kaya dapat po talaga sana lang makasuhan sila sa ginawa nila kay Sir FLM. Kasi sobrang pinahiya siya sa buong mundo. Yan po ang hindi natin alam, sir, kasi baka may bayad daw. Kasi napanood naman po nating lahat kung ano yung ginawa nila sa kanya dun sa press conference. Kitang-kita naman po natin na may pinaburan sila doon na maling-mali po sa batas natin. Partially, itong sinabi ng Mitch na to, debatable kasi yung kung mali sa batas yung ginawa o hindi. Debatable yun. May mga nagsasabing, di ba, tama lang yun. Depende sa depensa ng ng magdidebate, no? Pero kasi ito huwag kayo mag-jump sa conclusion na nagbayad. Kasi ang ginawa ng idol nyo, pinagmumura kasi ang ang police, ang NBI, yung sa LTO, di ba? Pinagmumura niya eh. Kung siya ay gawin sa kanya yan, mas papaboran ko yung yung theory na pinag-initan talaga siya eh. Kasi yung bayad, 'di ba? Kasi kung pag-iinitan yan kahit walang bayad kasi pinagmumura niya lahat eh. 'Di ba yung mga police, 'di ba yung mga general, minaliit niya lahat, ginawa niyang bata-bata. Siyempre mag-iinit ang dugo ni Sir Kalinisan doon. Ano ba wait lang hindi niyo ba talaga nakikita yung mali sa ginawa ng idol nyo? Hindi, wait lang Hindi natin pinag-uusapan dito kung tama o mali yung pagpapahiya sa kanya. Debatable yon. 'Di ba? Kung iniisip nyo na mali sa batas yon, di go ahead. Nagiging fair naman ako eh. Malay mo naman, 'di ba? Mali talaga. Kahit si Atty. Libayan, sinabi niya may mali daw eh. Ayon sa opinion niya, yung pagpapahiya kay FLM. Okay, nandun na tayo, no? Mali. Pero bakit niyo iniisipin mo, hindi ba pwedeng nabuwisit lang sa kanya yung yung mga ahensya ng gobyerno kaya ginawa sa kanya yon? Dahil sa kung ano-anong pinagdadadaldal niya.
Malinaw naman doon sa press conference eh. Sinabi naman ni Commissioner Kalinisan na winalanghiya niya yung mga ahensya ng gobyerno. Tapos ibibintang na may bayad. Come on. At yung pagiging UTW ni Yusek Aboy Paraiso, hindi naman niya na para mambash lang. Nag-expose kasi UTW sa kanya noon. 'Di ba? Kaya pag may mga ganyang pagkakataon, hindi dahil ang iniisip nyo kasi laro-laro lang yung yung pambabash kay FLM, hindi. Criticism 'yun, valid criticisms lahat 'yun. 'Di ba? Actually si Sir Aboy Paraiso nga si Attorney Aboy Paraiso nga nun yung kasamahan namin na wala namang masyadong sinasabi sa kabila eh. Neutral pa nga yan eh. Dumating pa nga yung point na siya yung emisaryo ng UTW sa mga pro-FLM noon. O, pakita ko sa inyo yung proof ha. Ito si Yusek Aboy noon, oh. Yung mensahe mo. Andito si DJ Byron, pro-FLM to, si Sir Jojo de Guzman, pro-FLM to, noong time na yan. Pero itong dalawa na to kasama ito sa 14 vloggers na kumalas eh. Pero nung time na yun, pro-FLM pa sila. Tingnan mo kung kaano si Attorney Aboy noon 6 years ago. Yung mensahe paparating ko. Sige, boss. Yung tanong verbatim na iparating mo sa kanya, na itanong mo sa kanya. Ang tanong kasi, di ba mayaman siya? So kung mayaman siya, bakit nangongolekta siya ng mga donasyon? Ng pera sa mga members ng United Talino Warriors para ibayad UTW, United Talino Warriors ha? Doon or itang areglo doon sa pamilya nung nakapatay. Pamilya nung napatay. So, kasi ang sinisilip nila, meron kasi kaming miyembro, actually hindi ko na alam yung istorya na yun eh. May isang miyembro kasi UTW daw nun na nakapatay. Tapos, nangongolekta daw ng pera daw para ipang-areglo daw doon sa pinatay. Na membro ako na UTW, wala man lang ako na nabalitaan na gano'n na nangolekta sa amin. Yun ang kinakalat ng mga pro-FLM noon. Ngayon, si Attorney Aboy Paraiso yung ganyan kabait si Attorney Aboy. Hindi naman trash talker ng UTW yan eh. Ang role niyan sa UTW, magbigay ng legal opinion. Si Attorney Aboy. Kita nyo na. Kaya mali itong sinabi ni Ma'am, anong name nito ni Ma'am? Si Ma'am Mitch ba yon yung nasa kay Puginius? Balikan natin ha. Yan oo, basher yan, Aboy na yan. Bayaran daw yan. Sino nagsabing bayaran? Ganyan mag-isip yung mga yung mga wala shortcut kasi yun eh. Hindi, kaya kaaway si Sir FLM, binayaran kasi yan. Shortcut na kasi yun. Wala sa kanilang valid reason na kaya kinalaban si FLM nila ay may mali. Hindi, sa kanila bayaran. 'Di ba? Kaya kung tatanungin mo, walang walang bearing ito kung UTW man si Attorney Aboy. Kasi wala naman siyang wala nang vlog yan noon. Wala namang channel yan dati. Ngayon lang nagkaroon ng yan nung USEC na siya. 'Di ba? Anyway, ano pa ba dito? Pagpatuloy natin do sa mga ibang nilik ni Fuji News. Ito pala yun. Yung convo. Si Sir Alex, no? Kapag idemanda mo yan, pre. Idemanda mo yan. Sinusulsulan nyo pa si Sir FLM. Ang gagawin. So, ito na yung sinasabi siguro ni Attorney Libayan na may backer, baka ito yon. Ngayon, yung pag-utos kaya ni Sir Alex Pabella na yan, according dito sa nilik ni Fuji News,
pipinansan niya o sinasabi niya lang. Kasi kung susulsul kayo ng ganyan, kailangan, syempre, walang walang pangkaso din yan. Kailangan magbigay din kayo ng pera dyan, di ba? Kasi hayop talaga si Kalinisan, hayop daw. Ito yung notice ng ng YouTube na tinitake down yung yung notice ng YouTube na tinitake down yung channel niya. O yung mga videos ng channel niya. Ayan o. YouTube video block government request daw. Pero ba't hindi yung channel? Video lang. Diba? Pero tingnan natin eventually, yung channel niya kung ano yung kahihinatnan. So, dito, medyo nakaramdam ako ng konting awa dito, no? Ito, oh. Parang, siya lang mag-isa doon, no? Parang, kasi, dati-rati nun, si Sir Norman Mangusin, di ba, pag nakikita natin yan na nandyan, taas noo yan lagi, na parang nag-aabang lagi na sino magpapapicture. Parang ganun dati ang attitude niyan, eh. Pero ngayon, parang, ganun siya, oh, yung nakaganon siya, tapos, nakatalikod yung sombrero niya. Parang, din. Well, ganun talagang buhay, eh. Ang tanong, si Sir Norman Mangusin ba to? Siya ba yan? Oh, mukhang siya. Parang, no, parang, nakaka-touch din. Well, ganyan talagang buhay, di ba? Siya naman ang gumusto ng, na yun, eh. ng laban na yun, eh. Kasi, kung ako lang, dapat tinanggap mo na yung boxing, sir, eh. Matalo ka man dun sa boxing na yun, magaling na yung pasa mo ngayon at lahat move on na lahat. Just imagine, November ka ba hinamon, sir, na magboxing? Oh. Pagkatapos nun, matalo ka man doon, kakalimutan na yun, eh. Move on na kayo lahat, eh. Baka nga after ng boxing, nagkamaya na lang kayo, eh. Wala, eh. Ganun talaga. Basta naig yung pride, eh. Doon ka sa hard way na napunta. Diba? Wala, ito yung mga nilik ni Food Genius, yung mga miyembro ng GC. Itong mga to. Wala namang kilala ditong iba, eh. Ang kilala ko lang dito, itong Ami Gargar na to, kamag-anak kaya ito nung yung mami na yung si Ma'am Edith Gargar, na di umano yung nagbenta daw yun ng lupa sa Ilocos, eh, para kay FLM, eh. Pero ba't nandyan siya, kamag-anak kaya yan, yung Gargar na yan. Anyway, ito na, dito sa nag-leak naman na ito si Ma'am Tess FLM Canada, oh. Nakalagay dito. Talagang akala ko nung nagsasabi si Food Genius, 'di ba, nagpo-post si Food Genius na mamalimos daw si FLM. Sometimes, no, minsan baka naman exaggeration lang ni Food Genius 'yon. Nung ito pinakita yung screenshot, 'di ba? Laki ng babayaran sa abogado, sabing gano'n, no? Laki ng babayaran sa abogado. Buti napakiusapan ko. Tapos pasensya ka na kung ano lang maiabot ko kasi magbabayad pa ako bukas sa inutang kong 10K. Salamat, manang, sabing gano'n. Ano ba? Bakit? Just imagine, last month lang, may 40 million yan na papang charity, papang humanitarian. Hindi ba kayo parang
Wait, 'di ba may 40 million ka kamo na ipapang humanitarian, pero bakit parang wala kang pera ngayon? Hindi niyo ba naiisip 'yon? Hangga't maaari ayoko magsabi na bobot tanga to pero ewan ko ba? Ewan ko. Ano bang pinangkakapitan nito mga to na dito pa nga lang na nanghihingi sa inyo, yan o yung lucky babayadan sa abogado. Buti napakiusapan ko. Dito pa nga lang sa tagpong ito, dapat kinilabutan na kayo. Di ba, ang yaman nitong tong idol namin. Ang yaman nitong sinusuportahan namin. Pero bakit lang nang maiaabot ko? Natanggap mo na ba yung pinadala ko noong February 23? Thank you, manang, pambayad ko sa Xerox para sa disbarment ni Kalinisan. Papa-disbar niya pala. Para do sa... Ito, sir, ha? Kaya ito napapansin ko baka yung pagsampa-sampa mo lang ng kaso kay Sir Kalinisan, baka lang ha, wild lang imagination ko. Hindi ba parang propaganda mo lang yon para makahingi ka? Tinatanong ko po ha, baka naman yun ang gusto mo lang maipakita sa tao na lumalaban ka kasi para may reason ka na makahingi. Diba? Sinusulsulan ka nila ni Sir Alex Pabella pati yung Mitch na magkaso ka daw. Hindi nila alam, di ba? Running on empty ka na. At saka personal message ito PM2 Ibig sabihin, ayaw mong ipaalam yan sa sa GC mo. Merong mga tao sa GC mo na iniisip pa rin, bigatin ka pa rin hanggang ngayon. Katulad nito, netong Mitch na to. Ayan, yung sinasabi dito, nakasuhan mo daw. Sana ba yun yung post? Nakasuhan mo na yan, yung pinapakasuhan. Ba't wala na yun? Ayan i-demanda mo na yan, pare. Feeling nyo may pera? Sa GC nyo, maangas siya Ito, GC nyo ito, di ba? Kasi kasama to si Sir Alex. Pero sa personal message, sa PM, pini-PM niya nang hihingi siya ng pera. Ayan pang Xerox daw At para sa disbarment ni Kalinisan. So meaning, hindi mo pinapakita sa mga tao doon sa inner circle mo na wala ka ng pera. Obviously, wala kasi hindi ka naman tatanggap ng padala ni Ma'am Tess FLM Canada kung may pera ka. Di ba? Bawal daw, sabi ng lawyer. Oo naman. Sa'yo ko lang pinakita yan. Laki babayadan sa... Yan ang mga style niya sa'yo. Pero hindi lang ikaw ang pinakitaan yan. May iba pang pinakitaan yan na tao. Hindi lang ikaw. Feeling mo lang ikaw lang. Feeling mo special ka naman, Padala ka ngayon, di ba? Piniem Sa'yo ko lang pinakita yan. Pero, sa iba. Ano naman tong, na to? Ito ang sinasabi nilang mayamang galaw ni Norman Mangusin. Sa mga chat, makikita ang realidad. Pati $25 na pangkain, wala. Samantalang maraming OFW yung ginagamit ang emosyon, ang hinihingan at pinapaniwala. Tanong ng marami, saan napupunta ang perang galing sa mga OFW? Yan Ito ang sinasabi nilang mayamang galaw ni Norman Mangusin. Sa mga chat, makikita ang realidad. Pati $25 na pangkain, wala. Samantalang mga OFW, ginagamit ang emosyon, ang hinihingan at pinapaniwala. Tanong ng marami, saan napupunta ang perang galing sa mga OFW? Yan putang ina. Ano na to
Tangina, namamalimos na talaga to. Wala nang pangkain manang. Sorry, ading. 20 ang meron. Ada 25. Ano na bati Kenya? What do you mean? $25? Pwede na. $25, man. Ano ba? May nagsasabi dito, gawa daw ng sariling conversation. Ay, hindi. Feeling ko hindi. Gawa daw ng... Ito ay screenshot ito sa ano, sir eh. Sa PC. Ayan o, di ba sa PC ito? Ganyan ang itsura ng ano eh, pag nasa computer ka eh, sa laptop. Palabo ito na gawa ng... Pwede, gagawa ka ng... PPK-in mo yung account niyan, ano? Yung ganyan. O, pwede naman siguro kung PPK-in. Gawa ka ng account na Tess Fernandez na yan. Pero yung ano, yung ganyan, hindi ito katulad nung peking conversation nung yung kay Makagago eh, na ginawa na natin ang lahat, hindi natin mapabagsak si FLM, yung ganon. Mas obvious naman yun. Kung pineke man ito ni Food Genius, kung pineke man yan, ano yung, gumawa pa ng document na pipicturan na may received. Kasi may nag-comment eh, gawa pa daw ng sariling conversation. At yung nag-post, dami account. Ito pa, may bagong pa si Food Genius, oh. May pahabol. Sabi dito, limos around the world ang modus ni Norman Mangusin. Isa-isa niyang dinidm ang mga OFW supporter at sasabihing wag ipaalam sa iba. Manghihingi ng pera para raw sa gasolina, pagkain, abogado at kung ano-ano pa. Pare-pareho ang ikot ng kwento. Ang gaya ng ginawa niya kina Tess, Odette, Michelle at iba pa. Ngayon naman, Hong Kong OFW ang target. Tapos, ang sasabi niya, kaya sinasabi ko sa inyo kanina, yung PM na yon, ano yun eh. Bakit hindi mo nila i-GC? Kasi pag GC kasi, baka magpadala yan one time lang. Unlike yung pagka halimbawa, ka na, yung isa-isa mong piniem, sasabihin mo na, sa'yo ko lang sinabi to ha. Wag ka. Yung sa'yo ko lang, sabi ni Sir JC De La Cruz yan eh, ganyan din style niyan eh. Sa'yo ko lang, si Boss Macmac Pablo, sa'yo ko lang sinabi to ha. Pero hindi mo namamalayan, lahat ng tao ganyan na din sinabi niya. Ginagawa niya lang para maging special siya sa'yo. For example, ito ano ba to? Francis Leo first name ko. Okay pare, nag-send ako. Processing pa. 495 Hong Kong dollars? Magkano yun? Sa akin na lang kayo magpadala, pambili ng iPhone ko. Kesa dyan, 495 HKD. Tingnan natin conversion 3,700. Ito medyo big time to kesa do sa kay Ma'am Tess FLM Canada. Ganito ka nakahirap, men. Ano ba? Idol pa naman kita eh. Salamat kahit ano lang. Kailangan ko mag-comply sa requirements ko. Hindi, maibabalik ako sa loob. Gcash ko. Mare, salamat. Hello pare, oo. Magbigay ko pero sa Sunday pa. Ba yan? Ito. May GC niya naman siya sa Hong Kong. Pare FLM, kamusta? Nandito lang kami sa inyo. Salamat. Grabe, dinudurog nila ako ngayon. Oo, grabe social media. Ikaw lang vlog nila. Binayaran yata. Yan naman binayaran eh, no? Ano ba yan, Sir Norman Mangusin?
Di ba nahihiya? Di ba nga nahihiya dyan sa ano? Pa yan. Anyway, di ba? Yan lang muna yung update. So, observe pa tayo. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.